Ang pagkawala ay isang phenomena na may iba't ibang aspeto na nagpapakomplikado rito. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at pagmamanman, inaasahan nating madaling masolusyonan ang mga misteryong ito, ngunit hindi ito nangyayari. May totoong mga pangamba na ang kaso ni Joanne Sion Lawaki, isang 38 taong gulang na lalaki na noong 2024 ay naninirahan sa Dargaville, New Zealand, ay umabot na sa isang puntong wala ng usad at malapit ng lumamig. Desperado na ang kanyang pamilya para sa sagot, pero buo pa rin ang tiwala nila sa New Zealand Police at umaasang malulutas ang kaso balang araw. Upang makakuha ng bagong lead at impormasyon, inilabas na ang CCTV footage sa publiko. Noong Agosto 2, natagpuan ang mga labi ni Joanna sa Rapiro Beach sa pagitan ng Omamari at Aranga Beaches, at mabilis na napagtanto ng mga investigador na siya ay biktima ng foul play. Nagsimimula ang investigasyon sa pagpatay at agad inilabas ang impormasyon sa publiko. Hinahanap ng pulisya ang mga damit ni Joanna, puting Nike t-shirt, madilim na Everlast pantalon, at pulang Adidas slip-on na sapatos. Hindi rin nila nakita ang kanyang sasakyan at humiling sa publiko na magbantay para sa itim na Mitsubishi Outlander. Ayon sa kanila, minsang nakita ng mga saksi ang sasakyan na nakaparada sa pasukan ng Omamari Beach bandang 7:00 ng gabi noong Agosto 1 ng taong iyon. Wala pang bagong impormasyon mula sa investigador, ngunit hinihiling nila na ipagbigay alam agad kung may makakita ng puting 2012 Toyota Hilux flat deck truck na may kulungan ng aso sa likod dahil posibleng konektado ito sa pagkamatay ni Joanne. Madalas magpunta si Joanne at pamilya niya sa tabing dagat kung saan siya natagpuan, pero ayaw sabihin ng pulisya kung alam nila kung bakit siya nandoon noong gabing nasawi siya. May nagsasabi na may pinagdadaanan siya sa bahay kaya natulog siya sa sasakyan. Pero haka-haka lang ito dahil walang matibay na ebidensya hanggang ngayon. Sinabi sa media na may mga iniimbestigahan kaugnay ng insidente, ngunit hindi pa inilalabas ng pulisya ang mga pangalan ng suspect at tumanggi silang magkomento sa haka-hakang sangkot ang kapamilya ni Joanne. Kasalukuyan sila naghahanap ng nawawalang damit ni Joanne at sinusuri ang gala ng 2 sasakyang tinutukoy. Inaalam din nila kung sino ang nagmaneho ng mga sasakyan noong gabing namatay si Joanne. Bukod dito, di pa rin tiyak kung sa tabing dagat namatay si Joanne o dinala lang siya roon pagkatapos ng insidente. Ayon sa mga detalyeng inilabas, noong nakaraang araw, nagpunta sina Joanne, ang kanyang asawang si Jared at ang kanilang mga anak sa tabing dagat. At kalaunan ay nag-message si Joanne kay Jared na babalik siya roon sandali bago umuwi. Hindi siya nakauwi at kinabukasan, nagpanic si Jared nang makita niyang may text message sa telepono ni Joanne na nagsasabing tulong. Ipinabatid sa pamilya na natagpuan siyang patay sa isang lugar na malayo sa tabing dagat na sinabi niyang pupuntahan niya. Napansin ni Jared na kakaiba ang text dahil hindi nagtitext noon isang salita lang si Joanne. Kung may problema sa sasakyan, ipapaliwanag niya dapat ito. Kaya naniniwala siyang si Joanne ay nag-text habang hawak ng isang tao na kalaunan ay pumatay sa kanya. Naglabas ang pulisya ng CCTV images ng lalaking gusto nilang makausap dahil siya umano ang huling nakakita kay Joanne ng buhay pa. Malabo ang mukha niya sa larawan, pero umaasa ang pulis na may makakakilala at nalapit sa kanila. Kung meron kang impormasyon tungkol sa kaso ni Joanne, hinihiling na tumawag ka sa 105 at banggitin ang case number na 200 at 4,800 at 3,962. Si Jody Dallas Pennington ay kilala sa pagmamahal sa kalikasan at madalas sumama sa camping at pangingista kasama ang mga kaibigan. Ang 49 anyos na taga Jacksonville, Arkansas ay nakagawi ang magpunta sa paborito niyang mga lugar sa kalikasan para sa maikling biyahe. Si Jody ay laging nagsasabi kung saan siya pupunta at nakikipag-ugnayan, lalo na kapag may pagbabago sa plano.
Ang biglaan niyang pagkawala ng hindi nagpapaalam kaninuman noong Marso ay hindi niya ugali, kaya nag-iwan ito ng maraming tanong sa komunidad ng Jacksonville. Noong Marso, 11 huling nakita si Jody sa Jacksonville nang umalis siya sa bahay nila gamit ang pulang 1,995 Ford F-150 na pickup truck. Ang sasakyan ay madaling mapansin. May puting Razorback Hog decal sa likod na salamin, mga sticker ng butas ng bala sa gilid ng likod na bintana, at natatanging kulay abong toolbox sa likod ng pickup. Kakaiba, walang palatandaan kung saan siya pupunta at hindi niya sinabi kanino man ang kanyang mga plano. Ayon sa kapatid niyang si Bernie, minsan ay umalis siyang mag-isa sa weekend para mang-ista o mag-camping, pero hindi kasing tagal nito at laging may nakakaalam. Ang kanyang asal ay itinuring na lubang hindi pangkaraniwan para sa kanya. Ang susunod na pagkakakita may kaugnayan kay Jody ay nangyari kinabukasan ng makuha ng mga flock camera sa Pine Bluff, Arkansas, ang Ford na 55 milya ang layo mula sa Jacksonville. Ditiyak kung si Jody ang nagmamaneho ng makuhanan ng camera, pero iyon lang ang lead nila. Pagkatapos ng mahalagang palatandaang iyan, nanlamig ang kaso at wala nang ulat o ebidensya kung nasaan siya. Mula noon, tuloy-tuloy na naghanap ng sagot ang pamilya Pennington, umaasang may makakatapos sa kanilang paghihirap. Nagpahahayag ng pag-aalala si Bernie dahil sa kakulangan ng impormasyon. Pinuntahan niya lahat ng lugar ng pangangaso, pangingista at camping na madalas puntahan ng kapatid niya, pero wala siyang nakita kahit bakas nito. Walang bakas ng paa, personal na gamit, o kahit bakas ng gulong ng Ford. Naglaho si Jody na parang bula, nag-iwan ng mga tanong at misteryong walang sagot. Hindi lang pamilya Pennington ang naghahanap sa nawawalang lalaki. Nagsagagawa ng investigasyon ang Departamento ng Pulisya ng Jacksonville at sinubukan lahat, ngunit nauwi sa wala. Habang humihingi ng tulong sa komunidad ang pulisya at pamilya, kabado silang naghihintay ng tawag na maaring magbago ng lahat. Makalipas ang ilang buwan, wala pa ring lead at si Jody ay nananatiling nawawala. Ang impormasyon tungkol sa misteryosong pagkawala na ito ay maaring ipagbigay alam sa Jacksonville Police Department sa 501-882-31-1. Binala ng publiko na huwag lapitan ang isang suspect sa isang pagpatay na naganap sa Whitmore Ruins area ng Wolverhampton sa England noong ika-11 ng Setyembre. Makipag-ugnayan agad sa pulisya kung makita siya dahil pinaniniwala ang armado at maaring umatake sa sinumang magbanta sa kanyang kalayaan. Ang panawagan ay kaugnay ng pag-atake kay Dwayne Mills, 28 taong gulang na natagpuang patay sa Leicester Street noong araw na iyon. Pinaniniwalaang ang suspect na nakilala na bilang Muhammad Manir Khan ay inattack si Dwayne gamit ang baril noong araw na iyon at dahil dito nawala ang buhay ni Dwayne. Isang lalaki, si Syed Zain Ali, 32 taong gulang, ay nasugatan din sa pag-atake at dinala sa ospital kung saan nananatiling critical ang kondisyon niya. Si Mohammed, na kilala ng mga malalapit sa kanya bilang Manny, ay kilalang may koneksyon sa lugar ng Wolverhampton at inilabas na ngayon ang mga larawang kuha sa CCTV bilang pagsisikap na mahanap siya. Ipinapakita sa mga larawan na siya ay nakasuot ng itim at abong hooded sweatshirt na may kaparehong pantalon at may suot na itim na baseball-style na sombrero sa kanyang ulo. Naglabas din ng malinaw ng larawan ng mukha ni Mohammed dahil hindi masyadong kita ang kanyang mukha sa malabong CCTV footage. Ang footage ay naitala mga 12 oras bago ang pag-atake kay Dwayne na iniulat sa pulisya matapos may makarinig ng putok ng baril sa lugar. Nang dumating ang mga unang rumespond, patay na si Dwayne at dinana agad si Syed sa ospital. Habang nakaupo sa kotse sa Leicester Street ang dalawang lalaki, nilapitan sila ni Mohammed na biglang naglabas ng baril at nagpaputok sa sasakyan. Hindi pa alam kung nakipag-ugnayan siya sa mga biktima bago ang pag-atake o kung magkakilala sila. Hindi pa rin alam sa ngayon ang dahilan ng pag-atake. Ngunit sinabi ng mga investigador na nagtatrabaho sila ng walang tigil upang alamin kung ano ang nangyari at mahanap si Mohammed para mapanagot siya sa kanyang ginawa. Wasak ang pamilya na Dwayne at Syed dahil sa pag-atake at desperado silang makakuha ng mga sagot.
lalo na kung bakit sila inatake ni Mohammed noong araw na yon. Umasa ang lahat na may makakakilala sa umatake at agad ipapaalam ito sa pulisya para siya ay mahuli. Kung ikaw o may kakilala kang may ganitong impormasyon, hinihiling na tumawag sa 100 at isa at banggitin ang log 300 at 58 ng ika-19 ng Setyembre o makipag-ugnayan sa Crime Stoppers sa 0800-555-111. Libu-libong pamilya sa buong mundo. Taon-taon ang dumaranas ng matinding dalamhati kapag hindi na umuuwi ang kanilang mahal sa buhay. Ang ilan ay napipilitang mabuhay na dala ang dalamhati ng pagkakatuklas sa walang buhay na katawan ng kanilang mahal sa buhay. Habang ang iba naman ay kailangang harapin ang bigat nang hindi kailanman malalaman kung ano ang nangyari. Isang pamilya sa Hilagang Irlanda ang hahantong sa masaklap na ikalawang sitwasyong iyon. Si Gerard Conway na taga Cookstown ay naiulat na nawawala ng kanyang pamilya noong Pebrero 2007. Ang 32 taong gulang ay na-diagnose na may bipolar disorder ilang taon na ang nakalipas, kaya lalong nakakabahala ang biglaan niyang pagkawala. Noong ika-25 ng Pebrero huling nakita si Gerard. Nakita siya sa CCTV footage sa isang bangko noong araw na iyan, kung saan nag-withdraw siya ng pera mula sa kanyang account. Ilang nakakakilala kay Conway ang nagsabing nakita siya noong huling bahagi ng Enero at unang bahagi ng Pebrero. Pero noong kalagitnaan ng Pebrero, inulat siyang nawawala ng pamilya niya. Agad silang naghanap, umasang agad siyang matatagpuan dahil itinuturing siyang nasa panganib. Ngunit hindi sapat ang mga asong panghanap at pagmamanman mula sa himpapawid upang matapos ang misteryong ito. Sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi natagpuan si Gerard at hindi rin kailanman nahanap ang kanyang katawan. Binuksan ang formal na pagsisiyasat sa misteryosong pagkawala at dito lumitaw ang palagay na hindi nabuhay ang nawawalang lalaki. Noong Setyembre, ibinahagi ng ina ng nawawalang lalaki ang dagdag na impormasyon tungkol sa kanyang ugali. Sabi niya, si Gerard ay laging nawawala kapag may alitan sa pamilya. Iginiit niyang laging bumabalik ito, ngunit may masamang reputasyon daw si Gerard at ininarawan bilang palaban. Sabi pa ng ina ni Gerard, kapag lumalabas ang marahas ng ugali, napakasama ng nagiging kalalabasan. Natuklasan sa formal na pagsisiyasat na 1 taon bago ito, nagkaroon ng 3 pag-atake si Gerard na nangyari ilang buwan bago ang kanyang biglaang pagkawala. Ang detalyeng ibinahagi ay nagpapakitang madali siyang napunta sa mapanganib na sitwasyon na posibleng sanhi ng kanyang pagkawala. Nalilito ang komunidad sa insidente at iniisip nilang may gumawa ng masama kay Gerard. Lalo na't ayon sa kanyang tiyuhin, may ilang hindi gusto sa kanya. Ipinapalagay na kung siya ay nakakaranas ng isang manic episode, maaari siyang manakit o maghabol ng ibang tao. May naniniwala na ganito ang nangyari at maling tao ang na-target. May isang dating kasintahan pa nga na nagsabing nakarinig siya ng tsismis na sinasabing siya ay dinukot at ikinulong sa isang kamalig. Ngunit lahat ng ito ay haka-haka lang ng pamilya, pulisya at komunidad. Walang sinuman ang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyari kay Gerard, kung anong mga pangyayari ang kanyang naranasan, at kung ano ang naging dahilan ng kanyang misteryosong pagkawala. Ilang taon na ang lumipas, ngunit patuloy pa ring nakikita ang mukha ni Gerard sa mga poster na nawawala sa mga post, social media at blog post. Wala pa ring nagbibigay ng anumang impormasyong makapagwawakas sa misteryo. Maaring ipagbigay alam ang impormasyon sa Crime Stoppers sa 0800-555-111 gamit ang reference number 700 at 58 ng ika-13 ng Pebrero 2007. Ang mga pulis sa Gisborne sa North Island ng New Zealand ay nananawagan sa sinumang saksi sa kaso ni Bill Pine Manji, 36 na taong gulang na lumapit dahil ang investigasyon sa kanyang pagpatay ay nauwi na sa dead end. Noong Setyembre 2025, may tumawag sa pulis para iulat ang natagpuang lalaking walang malay sa suburb ng Riverdale. Pagdating ng pulis, nakita nila si Bill na nakahiga sa damuhan ng isang bahay sa pagitan ng Lighton Road at Riparata Street. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital kung saan ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang siya ay mabuhay. Ngunit nabigo ang kanilang pagsisikap dahil pumanaw siya mula sa kanyang mga tinamong sugat makalipas ang ilang sandali.
Nalaman na binaril si Bill, ngunit misteryo pa rin ang mga nangyari bago ang insidente. Alam na ilang mga bagay ang nakolekta mula sa pinangyarihan ng krimen, at lahat ng ito ay ipinadala para sa forensic analysis. Ayon sa mga investigador, alam nilang may ilang tao sa lugar na pag-atake at hiniling nilang lumantad ang mga ito para maalis bilang suspect. Naglabas sila ng CCTV image ng mga taong gusto nilang makausap kaugnay sa kaso ni Bill dahil pinaniniwala ang direktang may kaugnayan sila sa pag-atake sa kanya. Kahit malabo ang larawan, nagbigay sila ng deskripsyon ng dalawang tao. Pareho silang nasa footage na naka-hooded sweatshirt at nakataas ang hood, siguro para itago ang mukha sa security camera. Ang unang suspect ay nakita sa camera na tumatakbo mula Forrester House, tumawid sa Ormond Road papuntang Riparata Street. Ang ikalawang tao na makausap ng pulisya ay nakita rin naglalakad mula sa parehong bahay papuntang sentro ng bayan. Naglakad siya papunta sa Mary Street at pagkatapos ay sa Ormond Street bago tuluyang mawala sa paningin ng mga camera. Hindi ito ang nag-iisang krimen na pinaniniwala ang kinasasangkutan ng dalawa. Ibinunyag ng pulisya na posibleng responsable rin sila sa pagnanakaw ng Hyundai Sonata na kinuha mula Forrester House noong Setyembre 28 sa pagitan ng 7:30 ng gabi at hating gabi. Alam na ang kotse ay minaneho mula Riparata Street papuntang Lighton Road, patungo sa lugar ng Elgin. Ito ay namataan sa Aberdeen Road kinabukasan bago ito iniwan sa Churchill Street, kung saan ito natagpuan noong ika-20 ng Oktubre. Kung meron kang anumang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso ni Bill, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa pulisya sa pamamagitan ng pagtawag sa 105 panggitin ng Operation Bushman o file number 250 720 Mula pagkabata, si Mark Wallace Davis na ipinanganak noong Pebrero 1985 ay inilalarawan bilang isang mabait na tao. Habang lumalaki, nakuha niya ang palayaw na Little Michael Jordan at naging malaking bahagi siya ng buhay ng kanyang pamilya. Kaya ang pagkawala niya ay nagdudulot ng matinding lungkot habang patuloy naghanap ng sagot ang mga kamag-anak. Noong 2018 si Davis na nakatira sa Clarksville, Tennessee ay naging ama ng 6 na anak. Mahal niya ang kanyang mga anak at madalas na ginugugol ang kanyang oras kasama sila kapag hindi siya nagtatrabaho sa kanyang trabaho sa konstruksyon. Hindi nila alam, yun na pala ang huling taon na makikita siya ng mga anak niya. Noong ika-15 ng Hunyo huli, nakita si Davis sa isang Marathon gas station sa 1,200 at 30 Preachers Mill Road na ngayon ay sarado na. Nahuli ng security camera ang pagdating ni Davis, 33 taong gulang, sakay ng puti at pulang truck. Pumasok siya sa tindahan at gumamit ng palikuran. Matapos noon, nakita siyang lumabas na gusali at pumunta sa likod na walang kamera. Dito raw nasangkot sa pisikal na alitan si Davis sa isang di pinangalan ng tao. Hindi inilathala sa publiko ang detalye ng sagupaan. Pagkatapos, bumalik siya sa track at umalis. Iyon na ang huling pagkakataon na may makakita sa kanya. Pero habang umalis siya, nanatiling nakikipag-ugnayan si Davis sa ilang kaibigan kung kanino siya nagpadala ng mga text message. 2 araw matapos iyon, sa araw ng mga ama, napansin ng pamilya na may mali. Mula noon, wala na silang balita sa kanya at labis silang nag-alala sa pagkawala niya na yung araw ng mga ama dahil sa pagmamahal niya sa mga anak. Ilang araw pa ang lumipas bago nagtanong sa pamilya ang nag-aalalang kasama sa bahay ni Davis kung may nakakita sa kanya. Napansin ng mga kamag-anak na ilang araw na silang hindi nakakausap, na hindi normal dahil palagi siyang nakikipag-usap sa kanila. Matapos makipag-ugnayan ng kasama sa bahay, ilang beses siyang tinawagan pero hindi sumagot. Tumawag na rin ang pamilya sa mga lokal na ospital, umaasang nandoon siya. Ngunit agad ding nawala ang pag-asa. Nang iulat ng mga kamag-anak ang pagkawala ni Davis, agad na nagsimula ang paghahanap ng impormasyon. Nakita ng mga investigador ang CCTV footage at napag-isipang posibleng may foul play sa pagkawala. Naisip nilang may taong nagtatago ng impormasyon na makakatulong matunton kung nasaan siya. Naniniwala si Kim, ina ni Davis, na maaring may nangyaring trahedya.
Naging bahagi na ng buhay niya ang mga palabas tungkol sa krimen at patuloy siyang naghahanap ng anumang impormasyon na maaring maidagdag sa kaso. Naggagawa lang niyang manawagan sa komunidad na magbigay ng impormasyon. Ginamit ni Kim ang Facebook para ipagkalat ang balita sa nawawala niyang anak, kaya nagkaisa ang ilang hindi magkakakilala sa pagtulong sa paghahanap sa Clarksville mula sa mga lugar na madalas puntahan ng anak niya hanggang sa mga lugar na malabong napuntahan niya. Sa kabila ng matagal na paghahanap, walang palatandaan sa kinaroroonan ni Davis. Kaya nananatiling sugatan ng pamilya, mga sugat na tanging sagot sa tanong na nasaan si Mart Wallace Davis ang makapaghihilong. Maaring ipagbigay alam ang anumang impormasyon tungkol sa pagkawala na ito sa Clarksville Police Department sa Siyam Datlo Isa 6480 56. Noong alas 10:20 ng gabi, Setyembre 2, 2013, rumesponde ang mga pulis sa Pembroke, Bermuda dahil sa ulat ng insidente ng pagpapaputok ng baril sa St. Monica's Mission. Pagdating sa lugar, nakita nila si Jonathan Dill, 30 taong gulang, na walang malay sa labas ng bahay at agad dinala sa King Edward VII Memorial Hospital. Ilang sandali matapos ay pumanaw si Jonathan at nagsimula ang pulis sa paghahanap sa umatake sa kanya. Inisip agad na may kaugnayan sa gang activity ang pag-atake dahil sa paraan ng pagkakagawa nito. Ayon sa investigador, binaril si Jonathan mula sa likod na parang pagbitay, kaya't inisip nilang kilala niya ang salarin. Nagpadala agad ng pulis sa iba't ibang lugar dahil pinangangambahang gumanti ang karibal na ganglaban sa mga salarin, kahit pinaniniwala ang mag-isa lang ang umatake kay Jonathan sa insidente. Iniulat ng mga saksi na may nakita silang lalaking tumakas mula sa lugar, sakay ng motorsiklo at mag-isa lang siya noong oras na yon. Pagkatapos ay lumiko siya patimog sa Glebe Road at pinaniniwalaang nagtungo sa Parsons Road, Friswell's Hill o Bishop Spencer Road. Inilarawan ng mga saksi na kita nilang sinusubukan ni Jonathan na takasan ang lalaking iyon, ngunit hindi niya ito nagawa at napatay siya. Iniulat na umabot sa siyam ang putok, ngunit di pa kumpirmado. Pinaniniwala ang isang beses lang tinamaan si Jonathan, ngunit naging nakamamatay ito. Sinabi ng mga kapitbahay niya na ang bahay ni Jonathan ay isang tambayan ng mga taong madalas magtipon. Karamihan ay pinaniniwala ang miyembro ng mga gang sa lugar. Hindi rin bihira na may mga nagle-report ng pagpapaputok ng baril sa lugar na iyon. Ngunit kadalasan ay hindi naman seryoso ang karamihan sa mga kaso ngayon. Ngunit nagkaroon na ng ilang seryosong insidente noon. Isa na rito ang isang katulad na pag-atake kung saan 2 tao ang nasawi. Nalutas na ang mga kaso dahil nahuli ang mga salari, ngunit ang suspect sa pagpatay kay Jonathan ay nananatiling malaya. May panggamba na ang mga taong nakatira sa lugar ay maaaring may alam pa kaysa sa kanilang sinasabi, ngunit nag-aatubili silang magsalita dahil posibleng may kinalaman ito sa gang at natatakot silang magsalita dahil baka gantihan sila. Bilang pagsisikap na mapukaw ang alaala ng mga tao, inilabas sa publiko ang isang CCTV image ng isang kotse na mapusyaw ang kulay. Nakunan ito bandang alas 10:20 ng gabi habang minamaneho sa kahabaan ng Glebe Road papunta sa direksyon ng lumang pepper pod. Hindi tinukoy ng pulisya ang driver bilang suspect, pero naniniwala silang may mahalagang impormasyon ito tungkol sa kaso ni Jonathan at hinihikayat na lumantad. Hinihikayat ang sinumang nakakita sa kotse na makipag-ugnayan sa pulisya dahil kahit maliit na detalye ay makakatulong sa kaso. Sa kasamaang palad, hindi pa rin alam ang make at model ng sasakyan dahil malabo ang mga CCTV images na nakuha. Medyo malayo ang sasakyan mula sa camera na kumuha ng kanilang larawan. May CCTV images ng taong sakay ng motorsiklo na inilabas at hiniling sa driver na makipag-ugnayan sa investigador dahil baka may mahalaga siyang impormasyon. Ang sinumang makakatulong sa investigasyong ito ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Serious Crime Unit ng Bermuda sa 247-1737. Noong ika-9 ng Nobyembre, 2021, ang mga pulis ng Auckland ay nagbahay-bahay, kumakatok at umaasang may impormasyon ang mga kapitbahay.
Hinahanap nila ang residente ng Sandringham na si Cindy Lee na huling nakita sa CCTV footage bago siya misteryosong nawala. Ang 70 anyos ay nakitang naglalakad sa Tranmere Road, ngunit di na itala ang sumunod na nangyari. Si Cindy ay laging naglalakad tuwing umaga at madalas nakikita ng kapitbahay. Lumabas ang babae para maglakad, ngunit sa halip na makapagpahinga, nagsagawa ng malawakang paghahanap. Agad bumuo ang awtoridad ng search and rescue team na ipinadala 5 araw para halughugin ang kapitbahaya. Habang naghanap din ang mga pulis ng karagdagang security footage para matunton ang galaw ni Cindy at alamin kung saan siya napunta. Lumipas ang mga araw na wala silang nakita. Sa kabila ng pagsusumikap at kakaunting lead, di pa rin masabi ng awtoridad kung ano ang nangyari, kung may sangkot o aksidente ito. Kahit 70 anyos na si Cindy, aktibo at malakas siya at walang medical na dahilan sa bigla niyang pagkawala. 3 dekada nang naninirahan ang babae sa New Zealand at may negosyo sila ng kanyang asawa, kaya hindi basta-basta siyang maliligaw ng landas. Dahil walang bagong lead, humingi ng tulong ang pulis sa publiko para sa impormasyon. Naglabas sila ng CCTV footage, paglalarawan at larawan ng nawawalang babae, umaasang may nakakita ng anuman. Nagtanong sila kung may nakakita sa babaeng ganon ang suot at hiniling na lumapit ang may impormasyon. Pero lumipas ang mga araw na walang anumang palatandaan na maaring magturo sa kinaroroonan ni Cindy at unti-unting nawala ang pag-asa. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, 11 araw ang lumipas, malapit na sa 2 linggo mula nang mawala siya. May natuklasan ang pulisya na kahanga-hanga. Noong Nobyembre, 20 tanghali, natagpuan si Cindy na nasa critical na kondisyon sa bahay ng kapitbahay. Walang pisikal na sugat si Cindy, pero labis siyang na-dehydrate ng matagpuan. Kaya agad siyang dinala sa ospital at inilipat sa intensive care unit upang mapatatag ang kondisyon niya. Lumabas na ang bahay na ito na walang nakatira, ay noong araw na iyon lang nasuri. Ibinunyag ng pulisya na natagpuan na si Cindy, pero hindi pa matukoy ang dahilan ng kanyang pagkawala hanggang makapagsalita siya. Hanggang 2025 misteryo pa rin ang mga nangyari sa likod ng pagkawala. Marami pa ring tanong tungkol sa pagkawala ni Cindy Lee. Paano siya nakapasok? Kung kumatok ang pulis, bakit hindi siya sumigaw o humingi ng tulong? Ito ba ay tangkang kidnapping na naudlot o may di kilalang medical na dahilan? Ayon sa pulisya ng New South Wales, si Hong Lee Chi, 28 na naninirahan sa Sydney, Australia noong 2022 ay unang naiula na nawawala ng kanyang pamilya noong Mayo 11, 2022 matapos hindi siya makontak. Nagsimula ang investigasyon at isa sa unang palatandaan ay ang CCTV footage ni Chai na umaalis sa isang apartment complex sa Macquarie Street bandang 6 ng gabi. Sa parehong gabi at ang footage ay inilabas sa publiko. Ipinakita si Chi na naglalakad sa lobby at pagkatapos ay nakita ng mga camera sa labas habang naglalakad siya ron. Nakita siyang tumingin sa telepono bago naglakad sa kahabaan ng kalye. Ibang beses siyang lumingon sa kanyang likuran, pero di tiyak kung may kaugnayan ito sa pagkawala niya. Hindi alam ng mga investigador na ito na pala ang huling beses na nakita si Chai na buhay. Sabi ng pamilya niya, huli nila siyang nakita sa Sydney Town Hall noong Mayo 11 mga 1:00 ng hapon. Bigla siyang tumigil sa pag-reply sa mga text nila. Dahil voicemail lang ang sumasagot sa mga tawag sa telepono niya, kinontak niya ang pulis. Noong Agosto, 6 tinawagan ng mga manggagawa ng lungsod ang pulis matapos nilang madiskubre ang labi ng isang lalaki sa mga palumpong sa Packer Road, Hawkesbury. Ang mga labi ay ipinadala sa laboratorio para sa pagsusuri at kinumpirma ng mga resulta na si Chai nga ang natagpuan. Ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay ay itinuturing na kahina-hinala at pinaniniwalaan siya ay naging biktima ng isang krimen. Kaunti lang ang progreso sa kaso, kaya humingi ng tulong sa publiko ang mga investigador para sa mahahalagang impormasyon. Hiniling nila na makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang nakausap si Chai sa mga araw bago siya pumanaw, dahil maaring may alam sila tungkol sa kanyang kaso.
Marami pa rin tanong, gaya ng kung paano napunta si Chai sa lugar na 50 milya ang layo mula sa lugar kung saan siya huling nakita sa surveillance footage. Bukod pa rito, hindi niya kailanman basta-basta ititigil ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Kaya may nagsasabi na maaring dinala siya sa lugar kung saan siya natagpuan bago siya bawian ng buhay. Hindi sinabi ng mga available na source kung natukoy ba kailanman ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Hindi pa rin malinaw ang motibo ng pag-atake. Pero unti-unting luminaw ang sitwasyon nang mag-imbestiga tungkol sa buhay ni Chai ang mga awtoridad. Nabunyag na isa siyang maliitang nagbebenta ng illegal na substansya. At sa wakas, natukoy nila ang isang suspect, si Ferenc Stimler, 28 taong gulang na dinala para sa pagtatanong. Dahil walang ebidensya laban sa kanya sa kaso ni Chai, hindi pa rin siya nasasampahan ng kaso. Mula noon, itinuro na rin si Stimler bilang suspect sa isa pang kaso kung saan sina Mulia at Etwate Sial ay tinarget ng armadong lalaking nakamaskara habang bumibisita sa barberia. Nakaligtas ang dalawang lalaki matapos magamot ang kanilang sugat. Ang may impormasyon sa kaso ni Chi ay hinihiling na tumawag sa Crime Stoppers 333-000. Kulang ang pulis sa pahiwatig sa pagkawala ni Scott Schwartz na huling nakita sa CCTV na umalis sa kanyang apartment complex sa Liberty Township, Ohio. Maraming mga kamera ang nakakalat sa buong Liberty Center, ngunit isa lamang sa mga ito ang nakahagip sa kanya. Ipinakita sa video ng Butler County Sheriff's Office ang lalaki na bumababa ng hagdan ng 8:13 ng gabi. Nakaabang CSI shirt at may team na maong. At pagkatapos ay bigla siyang nawala. Si Scott, isang 60 taong gulang na lalaki na nakatira sa 7,500 block ng Blake Street, ay may pamilya sa Georgia, kaya madalas siyang hatiin ang oras niya sa dalawang lugar. Noong Agosto 11, 2024, umalis siya sa apartment at bigla nang nawala. Makaraan ng 2 araw, nag-report ang asawa niya sa Butler County Sheriff's Office na nawawala ito. Sinabi nga sa pulis na hirap siyang makontak ito at hindi normal na hindi ito magparamdam ng ganito katagal. Agad na nagtungo ang mga investigador sa apartment pagkatapos noon. Umaasang makakahanap ng mga palatandaan na maaring magturo kung nasaan siya. Bukod sa surveillance footage, wala na. Walang palatandaan ng puwersahan pagpasok, pero may natirang pagkain na sinasabing mula sa Brio Italian Grill sa counter, na tila nagpapakitang balak bumalik ni Scott sa apartment. Iniwan niya pati kotse at cellphone. Hindi na siya nakita sa ibang kamera na dapat sanay nagpakita ng mga sumunod niyang galaw o kung may sumundo sa kanya. Halos 1 taon ang lumipas, wala pa ring natatanggap na anumang lead o pahiwatig ang opisina ng sheriff na maaring magturo sa kinaroroonan ni Scott. Nagpadala sila ng alerto sa mga departamento ng pulisya hanggang sa Columbus, umaasang may nakakita ng kahit ano. Kahit sinuri na nila ang cellphone, record sa pananalapi at computer niya, wala pa ring lead. Walang nakitang ebidensya ng foul play ang pulisya at walang palatandaan na nag-withdraw o gumamit siya ng pera. Bumaba si Scott sa hagdan noong araw na iyon at misteryosong nawala. Anumang impormasyon na maaring makatulong sa paghahanap sa taong ito ay maaring ipagbigay alam sa Butler County Sheriff's Office sa 500 at 13,700 at 85,100 at 300. Gamit ang case number 245,780. Inilabas ang CCTV footage kaugnay ng Salisbury poisoning case kung saan tinarget sa tangkang pagpatay noong Marso 4, 2018 ang dating opisyal ng militar ng Russia at ang anak niyang si Yulia. Nagsimula ito nang lumipad sina Sergey at Yulia mula Moscow papuntang Heathrow Airport, Russia at dumating sila bandang 2:40 ng hapon noong Marso 3. Kinabukasan, nakita ang sasakyan ni Sergey sa Devices Road, Salisbury. At pagkatapos ay nagpunta ang mag-ama sa isang mall at tumambay sa bar. Pagkatapos nito, kumain sila sa isang restaurant na tinatawag na Zizi at nakita silang umalis bandang 3:30 matapos bayaran ang kanilang bill. Pagkalipas lamang ng 40 minuto, nakontak ang pulisya at sinabihan na may isang lalaki at babae na kalaunan ay nakilalang mag-ama ang natagpuang walang malay sa isang park bench sa Salisbury.
Isang punong nurse ang napadaan sa lugar at agad niyang napansin na may malinang makita niyang bumubula ang bibig ni Yulia at ang mga mata nito ay maputi at nakadilat kahit na wala itong malay. Palit-ulit silang binubuhay pero laging nawawalan ng malay. Pagdating ng ambulansya, dinala sila sa ospital para gamutin. Ilang sandali pa, nakaranas ng kakaibang sintomas ang mga pulis na konektado sa kaso. At isang pulis na pumunta sa bahay ni Sergey ay naospital sa manubang lagay. 2 pulis ang nakaranas ng makating mata at hirap sa paghinga. Samantala, hirap pa ring makarecover sina Sergey at Yulia. Noong Marso 29, inanunsyo na bumubuti na ang lagay ni Yulia. Pagkalipas ng 1 buwan mula sa insidente, nagkamalay na rin si Sergey. Noong ika-18 ng Mayo, pareho silang itinuring na sapat na ang kanilang kalagayan para makauwi. Nag-ulat ang isang investigador na nagkasakit siya dahil sa pagkalason matapos maghalugog sa bahay ni Sergey kahit na may proteksyon siyang suot. Natuklasan na isang military-grade nerve agent na Novichok ang inilagay sa doorknob ng bahay at matapos mahawakan, kumalat ito at naging lubang mapangganib ang lugar. Dahil dito, nagtayo ng selyadong balangkas sa paligid ng gusali noong 2011 at tinanggal ng military team ang bubong. Sa sumunod na 4 na buwan, nilinis at itinayo muli ang natitirang bahagi ng bahay. Inanunsyo na may 2 natukoy na suspect. Pinagihinalang sina Alexander Petrov at Ruslan Boshirov ay mga opisyal ng Russian military intelligence na nagsagawa ng mga pagkalason. Sumunod, idinagdag si Dr. Alexander Mishkin bilang ikatlong suspect. Malinaw na ang Russia ang may gawa ng pagkalason dahil pinaghihinalaan si Sergey na espiya ng Britanya. Ito ay isang kasong patuloy pa rin at malamang natatagal bago maresolba. Ngunit sa ngayon, natukoy na ang mga pangunahing suspect sa insidente. Ayon sa ilang source, lumipat daw sina Sergey at Yulia sa New Zealand pero di pa ito kumpirmado. Kumpirmado pa lang sa ngayon. Ipinanganak si Sarah Gail Ebersol noong Setyembre 1996 bilang bunso sa 8 magkakapatid. Lumaki siya sa Sarasota, Florida kung saan siya pinalaki ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Pagsapit ng Tina Dyer si Sarah, palipat-lipat siya sa 2 bahay, sa bahay ng kanyang mga tiyahin at sa bahay ng kanyang mga kapatid na babae sa Dunellen. Noong 2014 sa edad na 18, lumipat siya sa Dunalan at nagpakasal pero naghiwalay din sila makalipas ang 1 taon. Sa huli, si Sarah ay nakitira sa isang apartment sa 19 na 1,200 at 20 NW60 Avenue sa Reddick, Florida. Nagtrabaho siya dun bilang exotic dancer. Sa kabila ng mga pagsubok gaya ng diborsyo, paghihiwalay at pagbabalik sa Reddick, maayos ang buhay ni Sarah hanggang sa misteryoso siyang mawala noong Marso 2, 2023. Bandang alas 7 ng gabing iyon nang matapos siya sa trabaho at mag-text sa kapatid niya para magpasundo pa uwi. Wala ang kapatid niya kaya walang susundo sa kanya. Pagkatapos ng 50 minuto, nag-text siya ulit na batiin ang kanyang mga anak. Pagkatapos, alas 10:11 ng gabi, dumating ang huling mensahe. Kung babalikan na yon, sana pinigilan siya ng kapatid niya. Ayon sa huling text, sumakay si Sarah sa isang hindi kilalang truck kasama ang ilang hindi kilalang lalaking inilarawan niyang mga cowboy. Masaya siyang kasama ang mga iyon at umaasang magiging masaya ang biyahe pa uwi. Nakita si Sarah sa surveillance camera ng Circle K gas station sa Labing, 7,780 North Highway, 441, sumasakay sa itim na pickup truck kasama ang 2 lalaki. Hindi na nakauwi ang 26 anyos at mula noon ay hindi na siya nakita o narinig. Kinabukasan, nag-aalala sa kaligtasan ni Sarah. Sinubukang i-report ng kasama niya ang pagkawala, pero pinaghintay siya ng pulisya ng 1 linggo. Nang hindi na makontak si Sarah, iniulat ng pamilya niya ang pagkawala nito sa Marion County Sheriff's Office at nagsimula ang investigasyon. Natutukoy agad ng awtoridad ang mga lalaking huling kasama ni Sarah. Dinala sila para sa isang interview, ngunit hindi kailanman ibinunyag ng pulisya ang anumang impormasyong maaring nakuha nila. Ayon sa mga investigador,
Huling nakita si Sarah noong madaling araw ng Marso, tatlo na sumasakay sa asul na sedan na Hyundai ayon sa mga saksi. Isang ka-roommate ng mga cowboy ang nagsabi na ang nawawalang babae ay nasa kanilang tirahan ng gabing iyon at tumambay roon hanggang madaling araw. Umalis siya mag-isa at sumakay sa asul na sasakyan. Simula noon, natigil ang kaso at ang natitirang lead nila ay salaysay ng saksi at surveillance footage. Pagkatapos, makalipas ang isang buong taon, matapos ang walang sawang pagtatrabaho para malaman kung sino ang may-ari ng asul na sedan, nagkaroon ng pag-usad sa kaso. Noong Marso, 2024, pinanggalanan ng tanggapan ng sheriff ng Marion County ang driver ng sasakyan. Si Tyrone Mormon iyon na itinuturing ngayong person of interest. Nakuha ng investigador ang search warrant para sa cellphone ng lalaki at nalaman nilang magkasama sila ng nawawalang babae sa isang convenience store sa Hilagang Kanlurang, Marion County. Nandun sila nung umaga ng ika-3 ng Marso, 2023. Sa kasamaang palad, ito lang ang impormasyong nakuha ng pulisya at simula noon ay hindi na nakipagtulungan si Mormon. Napivitan ang mga autoridad na humingi ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon tungkol sa nangyari kay Sarah Ebersol. Maaring ipagbigay alam ang impormasyon sa Marion County Sheriff's Office sa numerong 300 at 52,300 at 68,508. 08. Si Sean Fox, 42 taong gulang, ay naging biktima ng planadong pag-atake na ikinasawi niya noong Oktubre 2, 2022 sa Belfast, Ireland. Isang gantimpalang $20,000 katumbas ng $26,000 ang iniaalok sa magbibigay ng impormasyong makakatulong sa pagsasara ng kaso. Ngunit wala pang natatanggap hanggang ngayon. Nang hapon na iyon, bumisita si Sean sa Donegal Celtic Football Club sa Belfast, kung saan nakita siya ng ilang tao na umiinom sa function room. Nagkagulo sa club nang 2 lalaki ang pumasok at inatake siya sa harap ng mga saksi. Ayon sa kanila, planado ang pag-atake dahil diretsong nilapitan at pinaril agad si Sean ng 2 lalaki. Nagpaputok pa rin sila kahit nakahandusay na siya. At minsan pa'y tumayo sa ibabaw niya habang nagpapaputo. Tumakas sila papuntang Gaidor Gardens at hindi pa rin nakilala kahit nakita ng ilang customer sa club. Nangyari ang insidente sa loob ng wala pang 60 segundo at nagdulot ng trauma sa ilan dahil sa kanilang nakita. Posibleng kilala ng 2 lalaki ang routine ni Sean dahil hindi siya regular sa club at malamang alam nilang magtatagal siya doon noong Linggo ng hapon. Ayon sa pulisya, milagro na walang nasaktan kahit may 20 bala ang pinaputok sa ilang segundo at marami sa mga ito ay tumalbog sa sahig at muntik tamaan ang mga tao. Sinabi nilang walang puwang ang ganitong pag-atake sa sibilisadong lipunan at dapat mahuli agad ang 2 salarin para sa hustisya. Maaring konektado ang kaso ni Sean sa insidente kung saan namatay din ang kaibigan niya sa katulad na pag-atake. Noong 2018, habang naghihintay sa kanyang sasakyan sa labas ng St. Mary's Grammar School para sa kanyang anak, si Jim Donegan, 43 ay inatake ng lalaking hinihinawang kasapi ng grupong paramilitar. Ang pag-atake ay ginawa rin sa liwanag ng araw at ang lalaking sangkot ay tila hindi alintana na makita ng maraming saksi, tulad ng nangyari sa pag-atake kay Sean. Sa kaso ni Donegan, marami siyang naging kaaway sa mga taon, pero hindi pa rin alam ng pamilya ni Sean at mga investigador ang motibo ng pag-atake dahil kinagigiliwan siya ng mga tao sa lugar. Inilabas na ang CCTV footage ng 2 sangkot na lalaki pero hindi pa rin sila nakikilala. Ang unang lalaki ay may suot na light blue na hoodie, baseball cap, abong pantalon, itim na sapatos at 2 kulay na guantes para hindi mag-iwan ng fingerprint sa pinangyarihan ng krimen. Ang panggalawang lalaki ay may suot na mapusyaw na hooded na pang-itaas na may pulang guhit sa mangas, baseball cap, abong bota at 2 kulay na guantes. Kung may nakita kang anumang makatutulong noong araw na iyon o nakilala mo ang alinman sa mga lalaki sa video, hinihiling naming makipag-ugnayan ka sa Crime Stoppers sa 555-111.
Noong ika-27 ng Nobyembre, 2024, umalis si Michael Bounce mula sa Eureka, California sa kanilang bahay upang pumunta sa grocery store. Ayon sa ulat, mamimili siya kasama ang kaibigan at makikita sila pagkaraan ng alas 4:30 ng hapon. Ngunit tila hindi siya nakarating upang makipagkita sa kanyang kaibigan sa Pine Hill Apartments at sa halip ay bigla na lamang siyang nawala na parang bula. 2 araw ang lumipas bago napansin ng pamilya na may mali. Naireport siyang nawawala noong hapon ng Nobyembre 29 sa Eureka Police Department na nagpasimula ng mabilisang paghahanap at nagbunyag ng nakakakilabot na detalye. Ang unang impormasyong natuklasan nila ay bago siya nawala bandang 3:00 ng hapon. Nakunan ng CCTV ang 60 anyos sa Murphy's Market sa Blue Lake area mag-isa bago ang appointment niya sa kaibigan. Ang susunod na detalye ay mula sa isang saksi na nagsabing nakita niya ang silver na 2006 Dodge Charger na may plakang Siam CC F400 at 50 na pagmamayari ni Michael malapit sa Pine Hill Apartments bandang 5:50 ng hapon noong araw na yon. Natagpuan ang sasakyan noong Nobyembre 30. Natagpuan itong inabandona at hindi nakalock sa vents at Eureka Street, Pine Hill area. Ang Charger ay 3 block mula sa apartment ng kaibigan, pero wala si Michael. Nasa loob ang cellphone niya na ubos na ang baterya. Inaasahan ng mga investigador na ang datos sa cellphone niya ay makakatulong matukoy ang mga huling sandali at posibleng kinaroroonan ng nawawalang lalaki. Sa kasamaang palad, hindi pa sila nakakakuha ng warrant. Maaring ang mga legal na hadlang at nakablock na datos ang pumipigil sa paglutas ng misteryo. Masusing sinaliksik ng mga autoridad ang lugar, ngunit wala silang natagpuang anumang pahiwatig o ebidensya na maaring magturo kung nasaan siya. Pagkatapos nakuha ng pulisya ang isa pang surveillance footage mula sa lugar ng pagkakatagpo ng sasakyan. Sa video, huminto ang Charger sa Vance Avenue na patay ang harap na ilaw. Base sa oras sa video, ito ay alas 8:05 ng gabi. Ilang oras matapos makita ng saksi. Ano man ang nangyari pagkatapos ng alas 8:05 ng gabing yon ay nananatiling hindi alam, ngunit nagdulot ito ng isang matagal at nakakabahala ng misteryo na nag-iwan sa komunidad ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Dahil walang lead o pahiwatig, tanging mas maraming paghahanap na lang ang magagawa ng Eureka Police Department. Sa ikatlong operasyon, nagsanib puwersa ang EPD at mga search and rescue team. Sama-sama nilang nilibot ang 31 acre ng Greenbelt malapit sa kinaroroonan ng kotse ni Michael. Tumulong ang fire volunteer team at 6 na asong tracker pero walang naging resulta. Nawala na si Michael. Nalilito pa rin ang komunidad sa California sa pagkawala at nagtatanong kung ano ang nangyari noon. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Michael Bounce ay maaring ipagbigay alam sa Eureka Police sa 70-41-41-40-60. Si Athen Borsinos, 21, ay anak ng dating pulis sa Melbourne, Australia. Ngunit hindi niya sinundan ang yapak ng kanyang ama. Kilala siyang sangkot sa iba't ibang uri ng kriminal na gawain at pinaniniwala ang isa ito sa mga salik ng pag-atake na kumitil sa kanyang buhay. Nang teenager pa siya, sumali si Borsinos sa gang ni na Kasim Hamad at pinsan ni Kasim Hamad na si Ahmad Al-Hamza. Kilala si Hamad na sangkot sa illegal na bentahan ng tobacco sa Australia. Sinasabing sangkot si Borsinos sa organisadong pagpatay kay Sulaiman Abdul Rahim, isang kilalang gangster na natagpuang patay sa underground parking ng isang apartment sa High Street, Preston. Pinaniniwalaang inabangan ng 4 na lalaki si Abdul Rahim at inatake siya pagdating niya kasama ang kasintahan. Tinulungan siya ng kasintahan habang tumatawag ng pulisya, ngunit pagdating nila, wala na si Abdul Rahim. Sigurado ang mga investigador na maingat na pinlano ang pag-atake kay Borsinos at mga profesional na hitman ang inupahan. Kinumpirma ng CCTV footage na inilabas na sa publiko na gumamit ang mga umatake ng mga kotse na ninakaw ilang buwan bago ang insidente para sundan siya bago ang pag-atake sa liwanag ng araw.
Kapansin-pansin, dapat sana siyang humarap sa korte dahil sa mga kasong armas, pagmamaneho at illegal na droga. Ngunit hindi pa rin tiyak kung kaugnay ito ng pag-atake sa kanya. Hindi pa malinaw ang motibo ng pag-atake, ngunit pinaniniwala ang iniutos ang pagpatay dahil sa kaugnayan ni Borsinos sa organisadong krimen. Nahuli sa CCTV ang dalawang responsible at nananawagan ng pulisya na mag-report ang nakakakilala sa kanila. Sa footage, dalawang lalaki ang lumabas ng shopping center sa Epping na may dalang brown paper bags. Pagkatapos, pumunta sila sa Volkswagen SUV na naiulat na ninakaw sa Melbourne ibang araw na ang nakaraan. Matapos matagumpay na maisagawa ang pag-atake, tumakas sila gamit ang isang Nissan Patrol, isa na namang ninakaw na sasakyan, at matapos magmaneho ng ilang distansya, iniwan nila ang sasakyang yon para sa isang Volkswagen Golf. Matapos pumiyahe gamit ang Golf ng ilang sandali, nagpalit na naman sila ng sasakyan at sumakay sa isang BMW. Ngunit bago iyon ay sinunog muna nila ang Golf sa pag-asang masisira ng apoy ang anumang posibleng ebidensyang naiwan nila. Kung kilala mo ang dalawang lalaking ito, makipag-ugnayan sa Crime Stoppers sa isang 833-300000. Nagtipon ang kagawaran ng pulisya ng Brockton, KCM units at iba pang rescue groups sa mga kakahuyan sa paligid ng Caffrey Towers sa 755 Crescent Street, Brockton, Massachusetts noong unang bahagi ng Hulyo ngayong taon. Nagahanap sila ng nawawalang tao na hindi lang misteryoso, kundi delikado ang pagkawala. Ang hinahanap nila ay ang nawawalang 7 anyos na si Marie Louise Sant, na nakatira sa apartment na iyan. Noong Hulyo 5 si Marie na nagsasalita lang ng Haitian Creole ay lumabas ng apartment complex at biglang nawala. Sabi ng pamilya, dati na siyang naliligaw pero palaging agad natatagpuan. Pero ang makapal na gubat sa paligid ng kanyang bahay ang nagpapahirap hanapin siya kung sakaling nandoon siya. Nagpahahayag ng pag-aalala ang mga kamag-anak sa pagkawala kahit may naunang insidente. Lalong lumalala ang pag-aalala para sa kanyang kalagayan habang lumilipas ang mga araw. Nakita si Marie sa surveillance camera sa labas ng apartment complex, ngunit naitala lang ang kanyang paglabas at hindi kung saan siya nagtungo. Sa kabila ng apurahang paghahanap ng police at rescuer, nabigo silang makahanap ng palatandaan kung nasaan si Marie. Humingi sila ng tulong sa publiko, umaasang may makapagbigay ng mahalagang impormasyon. Mukhang walang nakakita. Hindi rin nakakuha ng anumang amoy ang mga aso sa may kagubatan na nagdagdag pa ng panibagong komplikasyon sa kaso. Hindi pa ibinubunyag ng mga opisyal na nag-iimbestiga sa kaso kung pinaghihinalaan ba nilang may foul play, kung sino ang huling taong nakakita sa kanya, o kung ano ang mga pangyayari sa biglaang pagkawala ni Marie. Naglakad-lakad lang ba siya at naligaw? May kumuha ba sa kanya? May mas masama pa pang nangyayari. Ito ang mga tanong na bumabagabag sa komunidad ng Massachusetts. Dahil walang ebidensyang lumalabas, ang kaso ay ikinalat na lang sa social media. Umaasang may isang saksi na lalantad. Nadbungga lang ng nakakabahalang teorya ang pagkalat na iyon ayon sa ilang social media users. Iminungkahi nila na malamang ay naging biktima si Marie ng ICE, ang Immigration and Customs Enforcement ng Estados Unidos, dahil sa pinagmulan ng babae mula sa Haiti. Dahil sa mungkahi, lalo pang natakot ang pamilya. Kung nahuli si Marie ng ICE, maaring nasa detensyon o na-deport na siya at hindi alam ng kanyang kamag-anak. Patuloy na hinahanap ng mga pulis ng Brockton ang nawawalang babae dahil sa kanyang edad at posibleng mga komplikasyon sa kalusugan, kaya mas apurahan ang paghahanap. Nagbukas ang pulisya ng linya para sa impormasyon, umaasang makakatulong ang impormasyon ng komunidad para matuntun siya. Maaring ipagbigay alam ang impormasyon sa kagawaran ng pulisya ng Brockton sa 508-41-0200. Ang kaso na kinasasangkutan ng 35 taong gulang na manggagawang bakal na si Cory Arizmendez na naganap sa Austin, Texas noong 2022 ay isa sa mga nag-iwan ng pagkalito sa kanyang pamilya at mga investigador habang patuloy pa rin nilang sinusubukang tukuyin kung sino ang umatake sa kanya at kung ano ang kanilang motibo. Ipinakita na sa publiko ang surveillance footage.
Bagamat ipinapakita ang aktwal na pag-atake kay Corey, makikita rito ang kanyang mga galaw ilang oras bago siya mamatay. Umaasa ang lahat na makatulong ito para maalala ng sinuman ang mga nangyari at magdesisyong lumantad upang mahuli ang umatake sa kanya. Sa 4 minutong edited na video, makikita si Corey na sumakay sa Camp Metro bus noong alas 10:07 ng gabi, Abril 16 ng taong yon. Nakunan ito ng mga CCTV camera sa loob ng bus. Pagkatapos, nakita siya ng mga camera sa 1,500 block ng Lavaca Street, bandang alas 10:36 ng gabi rin ng gabing yon, habang tumatawid siya mula sa isang bahagi ng kalsada papunta sa kabila. Pagdating niya sa kabila, naglakad siya patimog at nawala sa paningin. Lumipas ang 90 minuto bago siya muling nakita sa camera noong umaga ng Abril 17 naglalakad sa bangketa malapit sa timog silangang kanto ng ika-6 na street at Brazos. Papunta siya sa kanluran ng ika-6 at Congress Streets bandang alas 12:30 ng tanghali. Nakita siya sa 200 block ng ika-6 na street, pero hindi na siya nag-iisa dahil may kasama na siyang isang babae na may dalang puting bag. Pumasok siya sa tindahan sa hibagang dulo ng ika-6 na street at lumabas makalipas ang 30 minuto bandang 1:00 ng madaling araw. Nakita siyang kausap ang ibang babae sa kalsada. Wala pa sa mga taong nakita sa footage ang lumantad at inaasahang mahihikayat sila ng inilabas na video na gawin yon. Maya-maya ring umagang yon, naalerto ang pulisya nang matagpuang patay si Corey sa kalsada sa may 200 block ng East Milton Street. Napag-alaman na binaril siya, ngunit wala pang suspect at hindi pa rin alam kung saan siya nagpunta bago ang insidente. Sinabi ng ina ni Corey na bago ang pag-atake, nabanggit ni Corey na may magtatapos ng kanyang buhay. Hindi niya ito ididetalye pero sinabi niya sa kanyang ina na gusto lang niyang matiyak na alam ng ina niya ang kanyang mga pangamba. Sa isang pagkakataon, naisip ni Corey na lisanin ang Austin at bumalik sa kanilang bahay sa Fort Bend. Pero sinabi ng kanyang pamilya na hindi ugali ni Corey ang tumakbo palayo sa kanyang mga problema. Kaya nagpasya siyang wag nang lumipat. Napansin ng isang malapit na kaibigan ni Corey na nagbago ang ugali niya ilang linggo bago siya patayin. Hindi na siya kasing palasalita ng dati at halos tumigil na siyang makipag-ugnayan sa lahat ng kakilala niya. Kiniling ng pulisya na lumapit ang sinumang makakakita sa sarili nila sa video dahil baka may alam silang makakatulong sa investigasyon. Kung alam mo kung sino ang umatake kay Corey o may karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kaso, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa Homicide Unit ng Austin Police Department sa 512-784-7777. Walang magulang ang nag-aakalang sila ang haharap sa mikropono ng isang reporter para ilarawan ang kanilang anak, umaasang may nakakita sa kanilang anak dahil nawawala ito o hindi na nakipag-ugnayan. Ito mismo ang sitwasyong naranasan ng pamilya Vidal nang mawala ang kanilang nasa hustong gulang na anak na si Zachary Vidal. Inilarawan nila siya bilang isang mabait na bata na talagang masaya kapag kasama ang pamilya. Lagi niyang inaabangan ang mga pagtitipon nila kung saan nagkakasiyahan silang lahat. Hindi na naging posible ang masasayang pagtitipon ng pamilya mula nang misteryosong mawala si Zachary noong 2022. Noong ika-22 ng Oktubre ng taong iyan, pumasok ang 27 anyos na si Zachary sa 7-Eleven convenience store na matatagpuan sa Route 60, isa sa East Norwegian Street sa Pottsville, Pennsylvania. Nakunan siya ng CCTV sa tindahan na suot ay pulang kamiseta, asul na maong, tan na jacket at Oakley na cap. Naitala ng kamera ang pagpasok at paglabas niya bandang alas 4 ng hapon na huling beses siyang nakita bago mawala. Makalipas ang ilang oras noong araw ding iyon, si Zachary ay naiulat na pumunta sa isang house party sa isang lugar sa Pottsville. Sabi ng mga nakatira ron, umalis siya madaling araw kinabukasan at mula noon ay hindi na nakita o nabalitaan. Hindi naniniwala ang pamilya Vidal na balak talagang mawala ng binata at naniniwala silang may isang tao na may alam at hawak ang mahalagang susi para masagot kung nasaan si Zachary. Matapos siyang iulat na nawawala, agad nag-imbestiga ang mga pulis ng Pottsville.
Agad may tip na natanggap matapos mawala si Zachary na nakita raw siyang naglalakad sa tabi ng ridas ng tren palabas ng lungsod. Walang kumpirmasyon mula sa awtoridad sa nasabing pagkakita, kaya surveillance footage sa convenience store at pagdalo niya sa party lang ang tiyak na galaw bago siya nawala. Madalas daw maglakad si Zachary sa paligid ng Pottsville Free Public Library at Rotunda sa Market at Center Streets. Pero hindi siya nakita sa mga paborito niyang lugar. May nagsabing maaring nasa Schuylkill Haven or Sharp Mountain, Silangan, Pennsylvania, si Zachary, bahagi ng Ridge and Valley Appalachians. Sa kabila ng mga pagsisikap sa paghahanap sa mga lugar na ito, nananatiling nawawala si Zachary. Ang impormasyon tungkol sa nawawalang si Zachary Vidal ay maaring ipagbigay alang sa Pottsville Police Department sa numerong 500 at 76 at 22,134. Ang pamilya ng mag-amamang sina 63 taong gulang na Faustino Elamo at 25 taong gulang na Luis Aniele Alamo ay desperado na para sa mga sagot mula sa lungsod ng Chicago. Dahil ang mga lalaking responsabale sa pagkitil sa buhay na Faustino at Luis ay hindi pa rin nakikilala. Ang mga nakakakilala sa pamilya ay inilalarawan ang kanilang samahan bilang maayos dahil kilala silang nagdadamayan at sumusuporta sa isa't isa. Kilala rin silang madalas magkasama at laging naglalaan ng oras para sa isa't isa, kaya't lalong naging mas malungkot at trahedya ang nangyaring pag-atake. Ang mag-ama ay may tindahan ng alahas sa Little Village sa Chicago, bandang 5:49 ng hapon. Noong Nobyembre 8, 2025, alas 5:49 ng hapon, magsasara na sana sila ng tindahan. Bago nila maisara, pumasok ang lalaking naka-Chicago Blackhawks hoodie sa tindahan at nahuli siya sa security camera. Pagkatapos naglabas siya ng baril, tinutukan ang mag-ama at inutusan silang ibigay ang ilang alahas. Walang nagawa ang mag-ama kundi sumunod dahil pinangangambahan nila ang kanilang buhay. Nakuha ng magnanakaw ang gusto niya kaya agad siyang tumakas. Nakunan ng kamera ng kalapit na negosyo ang lalaki habang lumalabas ng tindahan at naglalakad sa kalsada. Nagpasya sina Faustino at Luis na habulin siya para mabawi ang mga ninakaw. Sinundan siya ng isa at nang maabutan ang salarin, nagkaroon ng komprontasyon. Nakatakas ang magnanakaw, ngunit agad nang humahabol sina Faustino at Luis. Hinabol nila ang magnanakaw hanggang Springfield Avenue, kung saan nauwi ang lahat sa isang mapanganib at trahedyang pangyayari. Ang malaki na tila wala ng kawala ay muling naglabas ng baril at nagpaputok. Parehong tinamaan ang mag-ama, nakatakas ang magnanakaw na dala pa rin ang mga ninakaw. Nakita siyang sumakay sa isang puting Maserati SUV at mabilis na umalis patimog sa Springfield Avenue. Hindi sapat ang surveillance footage para makilala ang salari, kaya nananawagan ang pulisya sa sinumang nakakakilala sa kanya na lumantad para siya ay mahanap at maaresto. May gantimpalang $20,000 para sa makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga lalaki. Nananawagan din sila sa mga may-ari ng tindahan ng alahas na mag-report kung may napansing kahina-hinalang tao sa kanilang tindahan. Ang sinumang nakakakilala sa alinman sa dalawang lalaki ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Chicago Police Department sa 31-27-852. Namumuhay na may ilang mga kondisyong medikal si Donita Luda Wilkerson na noong 2020 ay meron ng 6 na anak na may edad mula 15 hanggang 22. Noong taon na iyon, tumira siya sa bahay ng kapatid sa Evansville, Indiana. Ngunit bigla siyang nawala at nag-iwan ng misteryo. Noong Hunyo 21, umalis si Donita sa bahay ng kapatid malapit sa lodge at Taylor Avenues at sinabi sa bunsong anak na babalik agad siya. Walang nakakaalam na iyon na ang huli nilang pagkikita sa kanya. Hindi na bumalik ang 44 anyos na si Donita noong gabing iyon at lahat ng pagsubok na makontak siya ay nabigo. Kinabukasan ng umaga, nang mapansin ng kanyang pamilya na hindi siya sumasagot sa kanilang mga tawag, iniulat nilang nawawala siya sa lokal na pulisya at nagsimula ang paghahanap kay Donita. Unang sinubukan ng mga pulis na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit napag-alaman nilang naka-off na ang kanyang cellphone o naubusan na ito ng baterya. Upang matukoy ang kanyang galaw,
Agad sinuri ng mga investigador ang mga surveillance video at sinuyod ang ilang oras na footage. Nahanap nila ang footage ni Donita na bandang 8:16 ng gabi umaalis mula sa motel sa east side ng Evansville. Kita sa security camera na nakatayo siya sa labas ng establishmento kasama ang hindi pinangalanang tao. Pagkaalis niya sa lalaki, nakita siyang sumakay sa pilak na 2004 Chevrolet Suburban na may sunroof at tinted na bintana. Sa wakas, may lead na sila. Sinuri ng mga pulis ang mas maraming security footage para sundan ang ruta ng SUV ng nawawalang babae na dumaan sa Timog Kanlurang, Indiana at Katimugang, Illinois. Napag-alaman ng mga investigador na 5 beses nagsignal ang telepono ni Donita sa Carbondale, Illinois. Kuminto bigla ang mga signal kinabukasan ng madaling araw. Natukoy ng otoridad ang may-ari ng SUV at agad silang natunton. Pero tumanggi ra makipagtulungan sa investigasyon, kaya biglang lumamig ang kaso. Sa mga araw bago mawala si Donita, may masama na nangyari. Sabi ng pamilya, sunod-sunod siyang nakatatanggap ng palalang mga mensaheng nagbabanta mula sa 2 lalaki. Isa sa mga lalaki ay ex niya. Ayon sa mga rekord ng korte, 4 na beses siyang naaresto mula 2018 hanggang 2019 di umano'y dahil sa karahasan sa tahanan at pananakit. Si Donita ay nakalista bilang biktima. Hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng 2 lalaki at may-ari ng SUV, pero hindi sila itinuturing na suspect sa pagkawala. Ang kaso ay kasalukuyang iniimbestigahan pa rin at wala pa ring anumang malaking pag-usad. Isang gantimpala nagkakahalaga ng $5,000 ang iniaalok para sa impormasyong maaring makatulong para matagpuan ang nawawalang babae. Maaring ipagbigay alam ang impormasyon sa kagawaran ng pulisya ng Evansville sa 12-436-7979. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod na video.